Father, into your hands I commend my spirit. A reading from the Holy Gospel according to Luke. It was about 12 o'clock when the sun stopped shining, and darkness covered over heaven until 3 o'clock, and the curtain of the temple was torn in two. Jesus cried out in a loud voice, Father, into your hands I place my spirit. He said this aloud. The armed officer saw what had happened and praised God, saying, certainly he was guilty. Please be seated. Good afternoon, everyone. Medyo matagal na po kayo nakaupo, kaya medyo siguro. Pagod na po ba kayo? Ako po kinakabahan. Naranasan niyo na po ba mabigo, umasa at mahirapan? Naranasan mo na bang iwanan ng minamahal? Naranasan mo na bang malugi sa negosyo at magkaproblema sa pamilya? Naranasan mo na bang magkasakit? In all of these not so good experiences, what is our usual reaction? Siguro marami sa atin nagaling sa Diyos. Siguro naitanong natin, Diyos, bakit? Siguro, iba sa atin, inamuyan ng Diyos. Siguro nagduda tayo sa Diyos. O siguro, iba naman sa atin, natanong, Diyos ka bang talaga? Or, during these difficult times, can you still say, Lord, salamat po. Lord, kayo na bahala. I mean, total conviction, full trust, whisper in our hearts, Father, into your hands, I commend my spirit. Alam niyo po, natural naman siguro sa atin ang magreklamo kapag nahihirapan. Siguro kung mainit itong ating simbahan ngayon, malamang pili ko na lang po kami yung tao dito. Bakit? Kasi medyo malakas, medyo mainit na po sa labas. Natural ng reklamo. Pero imagine na ba natin, paano kaya kung tayo makapako sa krus? Ang hirap, di ba? Ang hirap ng imagine. Ano kaya yung mga masasabi natin? Given siguro sa mga mababait sa atin, siguro katulad ni Kristo, salita ng pagmamahal at pagpapatawad. Pero malamang sa marami sa atin, salita ng katanungan, reklamo, at pagkamuhi.
nagsasabing hindi, matusok nga lang tayo ng karayon, di ba lahat ng oras sa mundo, nasasabi na natin. Paano pa kaya yung tumusok sa atin? You know what? If we are to put ourselves in the context of Jesus' crucifixion, anim na oras na po siyang nakapayubay doon, with merciless nails painfully fixing him to the cross, a crown of thorns pressing his head to bleed, and a crowd of mockery, and a chorus of bad words stabbing him straight to the heart. Imagine his pain of gasping for breath, of stretching his lacerated flesh, of keeping himself alive while uttering each word that we have heard this afternoon. But he still managed to burst out his total trust and dependence to the Father as he said his last words, "Father, into your hands I commend my spirit." Jesus added the word Father to the words of Psalm 31 verse 5, which says, "Into your hands I commend my spirit." Bakit po? Because Jesus wanted to highlight his trusting relationship with the Father. Parang ang hirap ng isipin na pagkatapos ko ng lahat ng paghihirap, sakit, pagod na kanyang naranasan, hanggang sa kauniluhan, ipinaubaya pa rin ni Kristo ang kanyang sarili sa kanyang Ama. Paano kaya nasabi yun pagkatapos siya ay traidorin ng isang kaibigan? Iginapos at hinila na parang hayop. Itinali sa isang poste, hinataw ng latigong may matatalim na kawit sa dulo. Kinurunahan pa po ng tinik na halos lumusot at bumula sa kanyang mga mata. Pinagbuhat pa ng krus, mabigat na krus kung saan din po siya pinako ng mapupurol ng mga pako. Bakit kaya hindi siya nagreklamo? Bakit hindi siya nagalit? Bakit hindi siya sumuko? Instead, he said, "Father, into your hands I commend my spirit." What Jesus did was a confession of the Father's strength and faithfulness, for Jesus knows that He is in the safest hand. We must remember that from the very first moment on the cross, doing the Father's will was uppermost in Jesus' mind and heart. Commending His Spirit into His Father's hands at this point is a radical act of trust, radical hope, and radical love. Namatay po ang Panginoon natin na may panalangin sa kanyang mga bibig. While it may seem hopeless, giving oneself to God, as Jesus said, Jesus did, was not the end. It is the beginning. Alam niyo po, noong February last year, yung doktor po lumapit sa akin, tapos sabi niya, "Brother, 2 kidney mo, sira na." Tapos sabi niya ganyan, kung gusto mo pa mabuhay, 2 lang din ang option mo. Mag-dialysis ka habang buhay, o kaya mag-kidney transplant. Tapos ang pag-isip ko ganyan, dialysis, meron na po akong butas dito sa leeg, meron na po akong pinutol-putol ng mga ugat dito sa ating wrist, at marami na po akong tusok dito na kasi dami ng dulo ng tinidor dahil po yun sa dialysis. Twice a week po ang dialysis ko, and every session costs us 4,900. Tapos sa isip-isip ko ganyan, habang buhay, ganun. Bilang ako, nung medyo matagal pa, bata pa po kasi ako, dialysis na, di ba, ganun kahaba, sabi ko ganyan, parang ayoko naman yata. Kaya na, pag kidney transplant naman, 4,900 nga, hirap na kami hanapin. Pang transplant pa kaya, di ba? Saan kaya ako kukuha? So sabi ko ganyan, so medyo masakit na po sa dibdib during that time, pero sabi ko sa sarili ko, siguro wala na akong magagawa, ready to die na lang ako. Kaya every night, before I sleep, I would pray that the Lord, ready na po ako mamatay. At kinabukasan, nagigising po ako. Effective. Kaya every night po, gano'n na ang panalangin ko. Kaya hanggang ngayon, andito po ako. Dahil sa panalangin na yun. You know what? I was very, very hopeless and helpless. And I'm really losing the courage to go on. Sabi ko nga, minsan nagdasal ako. Sabi ko sa Diyos, Lord, bakit ako? At sumagot ang Diyos, bakit hindi? Oo
Oo nga naman, di ba? So, but then, so, siguro throughout this experience, sabi ko ganyan, nakita ko naman yung kabaitan ng Diyos. One time lumapit sa akin sa naming pare, sabi niya ganyan, brother, wala tayong pang-dialysis ngayong araw na ito. Tapos, that time, hinang-hina na po ako, hindi ako makalakad, hirap na hirap na po ako, no? Kasi bata po ako, pero yung sakit ko pang matanda, kaya ang sakit talaga, no? Parang ang hirap ganyan. Tapos sabi ko lang, ngumiti ako sa pare, sabi ko, okay lang po Pads, kaya pa naman, so kahit hindi na, kaya pa naman. Tapos I was resolved, wala na po akong dialysis during that day. Tapos siguro mga 2 hours after that, may kumatok po sa gate namin, ng seminary, tapos may pinapakabot kong sobre. Sabi ko, naku, may stalker ako. Tapos nung binuksan ko yung sobre, may laman po pera, 4,900. Saktong-sakto, wala pang snacks. Pero totoo po yun. So nangyari yun, and I was wondering, even up to this day, hindi ko po alam kung saan nanggaling yung pera po yun. Tapos minsan, nahihiya na rin po ako kasi seminarista po ako, nakakahiya, seminarista ka pala, pabigat ka na sa seminaryo. So one time, kinausap ako ng mga superiors ko, sabi ko ganyan, Pads, lalabas na lang po ako ng seminaryo kasi mahirap po para sa akin, yung minamahal kong seminaryo, nahihirapan para sa akin. But then my superiors told me, sabi nilang ganyan, sabi nila, sige lang, stay ka lang. So maghahanap at gagawa tayo ng paraan para makapag-kidney transplant ka, siguro after 2 or more years. So ako naman, medyo nabuhayan, sabi ko, sige po. So, tapos Good Friday din po yun last year. May isang sponsor po kami, doon niya lang po nalaman na may sakit po ako. So doon niya lang nalaman, ganyan po. So, ba't ka tumaba? Gawin niya ganyan. Parang amazed na amazed siya ganyan. Tapos sabi ko, yun nga, may sakit ako mag-kidney. Tapos, wala lang. Sabi niya lang sa akin, okay, pagaling ka. Sabi ko, salamat po lahat naman kayo yung sinasabi sa akin. Tapos nung ano na, so parang habang nakatingin ako sa cruise ng Good Friday, sabi ko ganyan, sabi ko, Lord, sa Sunday, resurrection mo na. Sana ako din, mag-resurrect kasama mo. Pero dumating po yung Sunday, si Lord lang po nag-resurrect. Ako kasama. Tapos 2 weeks after nung nag-kausap ko kami ng superiors ko, tumawag ko itong sponsor na ito na kausap ko. Tapos sabi niya ganyan. Sabi niya, brother, andito ako ngayon sa National Kidney and Transplant Institute sa Quezon City. That time po ako po ay nasa Negros Occidental, nasa Silay po. Agad doon din po yung aming benefactor. And she went out of her way just to check po sa NKTI kung meron po kami possible discount na makuha. Tapos nung nandun na, nag-inquire siya, sabi niya ganyan, may possible discount tayo makukuha and we will be needing 300,000 na lang. Wow naman, na lang. 300,000 pesos na lang daw, no? Natuwa naman ako. Kasi mas mura na nga siya. Yun nga lang, hindi ko pa rin kaya. So, ano nangyari ganyan? Sabi ko, salamat po ng marami, pero medyo down ako siyempre. No? I feel worse. Kasi parang it just made me realize na parang hirap na talaga. Parang hindi nga ako makapag-kidney transplant. Then, this very generous benefactor of ours continued yung sentence niya. Sabi niya ganyan, ako na ang sasagot ng 300,000. Natuwa ako. Tapos sabi niya ganun, kaya lang maghahanap ka ng kidney donor. Yun lang. May pera ka na, wala ka namang kidney. So I asked my closest relatives, so lumapit pa ako sa mga relatives kung ganyan, sabi ko, pay kidney. Alam mo, hindi ko alam kung natatakot talaga sila sa operasyon sa pagkakahinig ko. Pero most of them, so, sabi nila, so natatakot daw sila sa operasyon. Until one day, yung pinakabata kong kapatid, nalaman niya, tinatago ko kasi sa kanya, ayaw malaman niya, babalo sa ganyan. Tapos, nalaman niya ganyan na nangangailangan ako ng kidney. Then she volunteered, willingly she volunteered. Tapos sabi ko ganyan, sabi ko sigurado, bakit mo naman gagawin ito? Ako sabi niya, siyempre, mahal kita eh, yung kapatid ko. Kaya, parang natuwa naman ako, kaya lang po yung kapatid ko 17 years old lang. Yung requirement ko sa NKTI ay 18 to 60 years old. Tapos nung lumapit ako ganyan, sabi niya, try natin, tumawag po ako sa NKTI, then nag-try ko ako mag-negotiate, wala talaga, ayaw. Pero sabi ko ganyan, sabi ko, di po ba matagal bago makapagpa-schedule ng interview dyan sa NKTI? So pwede po ba humingi na po ako ngayon ng schedule?
Tapos binigay po sa akin ang schedule noon ay June 26, 2013. And my sister, Geraldine, will be turning 18 on June 24. So tuwang-tuwa akong ganyan kasi pasok na yung edad ng kapatid ko. No? So we started the workup. So excited na akong ganyan because I'm looking forward to my new life. May pera na kami, may donor na, pasok na yung edad ng donor ko. Ba't na nagka-problema yung pinakamalapit ko sa huling test? Pumasa na po kami sa mga clearances, match na po kami dalawa, kaya lang, pagdating sa GFR, o yung function mismo, percentage ng function ng kidney ng kapatid ko, sumabit po kami. Ibig sabihin, pag sumabit ko doon, lahat ng pinaghirapan, lahat ng ginawa namin, walang saysay po yun. Bakit? Ang GFR po ng kapatid ko, yung right GFR, yung bibigay ko sa akin ng kidney sana, is 39.2. Ang limit, 40. Hindi man lang pinatawad, di ba? So, parang lapit-lapit na ganyan. So, tapos sabi namin sa doktor, Dok, anong pwede namin gawin? Sayang naman lahat pinaghirapan namin. Tapos sabi ng doktor, sige sir, try natin. Ipa-retake daw yung same na test na iyon. Tapos yung nanay ko nagtanong, sabi niya, Dok, anong pwedeng gawin para tumaas yung result? Sumagot yung doktor, sabi niya, Nay, panalangin lang po. Sabi ko, alam na. Next to impossible ito. Pero ano ang nangyari? No, we dare. So we dare, ganyan yung ulit namin yung test. Then after 1 week, it was August 15, 2013. Solemnity po ng assumption ni Mama Mary. Lumabas po ang result ng aming GFR. Yung unang GFR po ng kapatid ko, 39.2. Normal po, 40. And that time, ang result po ng GFR ng kapatid ko, 43.9. Nakakatuwa. So sabi ko, every time, sa lahat ng pinagdadaanan ko, lagi kong pinulit-ulit ng fiat voluntas tua, your will be done. Lagi yun. So those were my words of dependence to God. Pero syempre, gumagawa din po ako ng mga paraan ko para gumaling. Lahat po ng pwedeng kainin ng mga dahon, ay sinusubukan ko para gumaling. Totoo po yun. No, kumain po ako ng ashitaba, ng tawa-tawa. Kumain din po ako ng mga dahon na ako lang po yata ang kumain. Magkaki po ako nasubukan ganyan. Tapos, later on I realize, ibang sakit pala, pinapagaling ng mga iyon. Pero totoo, nasa ibang sakit pala niyan. So, parang dami-dami. Then I have this special devotion to Mama Mary and Saint Padre Pio. Ako po kasi ay Marian Missionaries of the Holy Cross. So, Marian, ang pangalan ko po ay Brother Albert Maria. So, dapat sa buhay po ang pagiging Marian ko. So, everyday po ako ay nakaka-anim hanggang 8 rosaryo. All shaking heaven. I want to get healed, Lord. Naman yung lagi na pinuguro kay Mama Mary. Sabi ko, makulitin mo naman si Lord katulad ng panguhuli ko sa iyo. Na sana pagalingin na ako. And truly enough, you know what? Most of our crucial results were increased and released on the feast days of Mama Mary. Madami po yun. Kung isa-isahin ko po, sobrang dami po talaga. Mula August po yun, hanggang December ng mga feast days ni Mama Mary. Ang dami po nangyayari magagandang bagay. And during my sickness po, nakatanggap po ako ng 2 booklets ni Padre Pio. Nakareceive din po ako ng scapular ni Padre Pio, may oil ni Padre Pio, at meron po akong balahibo mula sa punan ni Padre Pio. Opo, ang dami ko natanggap ni Padre Pio ganyan. And every night, I would pray to Padre Pio, sinasabi ko sa kanila ganyan. Sabi ko, di ba po kilala kayo ng mga nagpapagaling? Sana po isa po ako sa pwede magpatutuo later on sa inyong magpapagaling. Tapos, after 3 months, nang agawin namin sa workup, 60 sessions po in 6 months na dialysis. And after countless nights of tears and futile attempts of hopelessness and despair, our kidney transplant operation was scheduled. It was scheduled September 23, 2013, the very feast day of Saint Padre Pio. Yes po, I was operated, and during my operation, nasa kamay ko po nakakalugod kasi alam ko nakabol po ako ng operation ko. Nakakalugod po sa kamay ko
yung scapular ni Padre Pio. And I really owe a lot from him. Kapag nanonood na ako ng lecture ni Padre Pio, mula simula, credits pa lang po, umiiyak na ako hanggang sa pagkatapos ng credits ulit. No, ganun ko po ka naramdaman, yung pagmamahal ng Diyos na ipinadaan po niya sa mga special persons na pinaniniwalaan ko po and closest to my heart. Siguro po, oo, medyo mahirap po yung journey na pinagdaanan ko. Yes, it was a journey of love of God for my second chance to live. Alam niyo po, habang binabalikan ko lahat ng nangyari sa akin, I was just thankful and honored. Bakit? Kasi God allowed me to share these little physical pains of the nails of the cross through the countless injections and insertions in my body. For the gift of that feeling of desertion in Gethsemane, as often as I would be faced with overwhelming fears of what lies before me. For the feeling of being alone with only the dearest person in you, as Mary and John did stay at the foot of the cross. And that life and death experience which made me trust and allow Him to work in me while holding on to His love for me to be free. Jesus commending His life to the Father is the most convincing sign that we die as we live and we live as we die. Throughout His life, Jesus lived and taught the meaning of love and submission to the Father's will. He was always giving Himself to God. His words, Father, into your hands I commend my spirit, these words of a suffering and loving Son, reminds us that the will of God the Father remains always and forever a duty for us to fulfill. It is love, it is obedience that speaks to each one of us. Jesus speaks to the Father, and until now, He continues to instruct us that we are called to surrender our wills to the Father. Father, into your hands I commend my spirit, were Jesus' words of trust to the will of the Father. Nahihirap ko po yung pinaka-down moments ng aking buhay. I may have gone through a lot. Oo, madami akong pinagdaanan, pero hindi ito kasi hirap ng pinagdaanan ng Kristo. Mahirap ang buhay, minsan nakakawala ng pag-asa. But every time we feel the desperation and hopelessness and helplessness, let us look at the cross. Let us look at the suffering Christ. And in our hearts, let us re-echo His trusting words. Kung ano pa man yung pinagdadaanan mo, sana masabi pa rin natin, Father, to your hands, I commend my spirit. We entrust to you all mankind, especially the sinners. We pray. Lord, have mercy on your people. Lord, we entrust to you our Holy Father, Pope Francis, our Archbishop Luis Antonio Cardinal Tagle, his auxiliary bishops, Bernardino Cortez and Roderick Papillo, all the priests and the religious, we pray. Lord, have mercy. Lord, we entrust to you all devout and faithful souls, we pray. Lord, have mercy on your people. Lord, we commend to you the pagans and those who do not know you, we pray. Lord, have mercy on your people. Lord, we commend to you our separated brethren, especially those who have squandered your blessings and misused your graces by obstinately persisting in their errors. We pray. Lord, have mercy on your people. Lord, we entrust to you the meek and the humble and the little children. We pray. Lord, have mercy on your people. Lord, we commend to you the souls who glorify and venerate your greatest attribute, your fathomless mercy. We pray. Lord, have mercy on your people. Lord, we commend to you those souls in purgatory. We pray. Lord, have mercy on your people. Lord, we commend to you those souls that have become one. Lord, have mercy.